Mahigit 100 taon na ang lumipas, pero nananatiling walang kasagutan ang mga naiwang katanungan tila isinantabi na sa ating kasaysayan. Dito sa aking kinatatayuan, makikita noon ang bahay ng mga Bonifacio. Pero noong 1896, isang sunog ang naganap sa buong Tondo. Tinupok nito ng apoy ang buong bahay ng mga Bonifacio at binura ang halos lahat ng alaala ng buhay noon ni Andres. Mga monumento na ayon mismo sa pamilya Bonifacio, kadalasan di patugma sa katotohanan. Noong 1992 sa ika-129 na kaarawan ni Andres Bonifacio, naglabas ng isang pag-aaral si dating Supreme Court Justice Abraham Sarmiento tungkol sa kaso ng pagkakapaslang kay Bonifacio. Hindi raw dumaan sa tamang proseso ang paglilitis at walang sapat na ebidensyang iniharap ang kampo ni Aguinaldo laban sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Pinawalang sala sila sa kasong pagtataksil at sedisyon o panunulsol laban sa pamahalaan. Binaliktad din ni Justice Sarmiento ang hatol na guilty sa Supremo ng KKK. It is a crime against the state. Si Andres Bonifacio ay gustong makabuo ng isa pang pamahalaan na lalabanan yung nabuo na nga ng revolutionary government at magtayo rin ng isang hukbo na lalaban. Sa inyong opinyon, ano ang tunay na dahilan kung bakit pinapatay si Andres Bonifacio? Si Bonifacio ay isang political threat sa pamumuno or pamamalakad ng mga nagpapatay sa kanya. Dito ang lugar kung saan noong ika-10 ng Mayo 1897, hinarap ng magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio ang kanilang sintensya. Sintensyang kamatayan na nagmula mismo sa kamay ng kapwa Pilipino. Para sa panahong iyon, yun ay tama. Dahil ito'y makakahati sa organisasyon. At sa tingin nila habang buhay si Bonifacio, ay maaaring ito'y magdulot ng kapinsalaan sa liderato. Hanggang ngayon, dala pa rin ng pamilya Bonifacio ang sugat na iniwan ng nakaraan sa kanilang pangalan. Yung mga ibang kasama niya namatay sa laban. Siya, hindi siya namatay sa laban. Ipinapatay siya ni Aguinaldo. Yun ang masakit doon. Sinasabing ang dayaan na naganap sa Tejeros, bistulang salamin daw ng nangyayari sa kasalukuyan. Paano yung klase ng trapo politics na meron tayo ngayon? Ay nagsimula pa nung panahon nila Aguinaldo sa Tejeros Convention. Andun na yung lokohan, panlalait sa mga kandidato na walang pera. Dito makikita niyo ibang larawan. Samantala, patuloy na nananalaytay sa pamilya Aguinaldo ang dugong politika hanggang sa ngayon. Isang malaking challenge din sa amin bilang kabataan na ipakita na hindi lang kami Aguinaldo sa pangalan, kundi sa aming paglilingkod at ganoon din sa pagtuturi sa aming kapwa-tao. Siguro dala lang ng interes ng pamilya na ipagpatuloy ang simbolo ng apelyido o pinaglaban ng nilolo. Then ninanais din siguro pag may pagkakataon na makapaglingkod din sa aming bayan. Ang mga apo naman ni Bonifacio patuloy na namumuhay ngayon ng tahimik at simple. Buhay na minanaraw nila sa kanilang lolo. Sa panahon ngayon, tingin ko namumuhay yung pamilya ng Bonifacio, namumuhay yung pamilya ng Aguinaldo sa kanya-kanyang direksyon. Madalas nating sabihin na dapat tayong matuto sa mga pangyayari sa ating nakaraan. Pero paano kung ang mismong kasaysayan ang siyang nag-iwan ng mga katanungan? Sa kaso ni Bonifacio at Aguinaldo, kanya-kanyang katotohanan ang pinaniniwalaan. Nasa sa atin na ang desisyon kung may dapat nga ba tayong panigan. Nauwi sa trahedya ang buhay ng isa sa pinakamagiting nating bayani. Sapat na nga ba ang nakasulat sa ating mga libro tungkol kay Andres Bonifacio? O may mga pangyayari sa ating kasaysayan na hanggang ngayon hindi pa rin natin lubusang naintindihan? Magandang gabi. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed. Walang sasayang electric to! Walang sasayang pupulong natin!
Mafia!